Lysander, baka may makakita sa atin dito. Pigil niya sa akin. Don't worry. Mabilis lang to. Di ko na kaya pang pigilan ang sarili ko. Sagot ko sa kanya at tuluyan kong hinablot ang kapirasong tela na tumatakip sa kanya. Kahit malamig ang hampas ng hangin dahil sa malakas na ulan, ay nagiinit at umaapoy ang pagnanasa namin sa pag-isa ng aming katawan. Sinakop ko ang kanyang nakaawang na labi at nakulong ang ungol naming dalawa. Kung hindi ko siya nabuntis, bago niya ako iwanan, hindi ako papayag na hindi ko siya mabubuntis ngayon. Nang sa ganon, may dahilan na ako para ipaglaban niya ako. Hindi ko siya susukuan. She's mine. Nakagat niya ang ibabang labi at nang isagat ko pa ang aking pagkalalaki sa kanya. At sabay naming narating ang sukdulan. Sinubsob ko ang aking mukha sa kanyang leeg habang inaantay kong mailabas lahat ng aking katas sa loob niya. Hingal na hingal kaming pareho, pero ayoko matapos ang gabing ito ng ganito lang. Pagkatapos kong maipunla lahat ng katas ko sa kanya, ay inayos ko na ulit ang pantalon ko. Kaagad ko siyang binuhat papasok ng kotse. Saan tayo pupunta? Namumungay ang mga matang tanong niya sa akin. Kailangan nating magpunta sa hotel. Nabasa tayo ng ulan, baka magkasakit tayong dalawa. Sagot ko sa kanya. Kunat noon niya akong tinignan. Nang ganito ang itsura ko? Wala na akong sapatos. Wala pa akong panty. Bakit kasi kailangan mo sirain kung pwede namang hubarin? Reklamo niya sa akin. I can buy you anything. Kahit isang truck pa ng panty. Basta yung madali lang sirain para mabilis ko lang matatanggal. Nakangising sabi ko sa kanya. Binuksan ko na agad ang makina para makarating kami sa pinakamalapit na hotel. Nagselos ka ba kanina dahil kay Edmond? Tanong niya habang nakatingin sa akin. I don't want to talk about it. Besides, nakaganti na naman ako sa kanya. But I swear, kapag inulit-mulit yon, kahit sino pa sila, I will kill them with my own hands. Hindi pa kita napaparusahan sa pagpayag mong halikan kanya sa labi, kaya handa mo na sarili mo. Seryosong sabi ko sa kanya. Hindi ko siya pinayagan. Hinalikan niya ako at nasa yung atensyon ko. Lalo na sa babaeng katabi mo na matalim ang tingin sa akin kaya hindi ko na siya napigilan. Pangangatwiran niya sa akin. Wala akong naging babae, kahit kulang na lang, ipagduldulan sa akin ni Larry ang mga babae sa club. Ayoko magkaroon ka ng dahilan para hindi mo ako balikan. I don't want to cheat on you. Dahil lang sa wala ka. I'm all yours, and you're mine too. Seryoso ang mukha niya, nakatingin lang sa akin. Siguro iniisip niya kung totoo lahat ng sinabi ko. Patunayan mong wala kang kasalanan. Saka ako magdidesisyon, Lysander. Seryosong wika niya sa akin. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Masigurado ko lang ang involvement ni Victor sa negosyo ko. Ako mismo ang tatapos sa kanyang buhay. At kapag totoo ang hinala ko na siya nagdala sa kapahamakan kung bakit namatay si Tristan, pagbabayaran ko siya, pati ang pagdawit sa pangalan ko. Ginagap ko ang kanyang kamay at dinala sa aking labi. I promise, Kendra, malilinis kong pangalan ko sa organization niyo at matutuloy ang kasal natin kahit ano pang mangyari. Pangako ko sa kanya na ikinangiti niya. Wala pang 30 minutes nang marating namin ang hotel. Mabuti na lamang at iniwan ko ang coat ko sa loob kasama ng phone at wallet ko, kaya hindi ito tuluyang nabasa. Ibinalot ko sa katawan niya ang gray na coat ko, pagkatapos ay binuhat ko na siya papasok sa loob. Good evening, sir. Nakangiting bati sa amin ang front desk na babae. Give us one room, please. Yung pinakamahal. Sabi ko sa kanya. Napatingin siya sa babaeng karga ko na ngayon ay nakapikit at nakasubsob sa dibdib ko. Naabutan kami ng ulan. We need a place to stay for tonight.
Seryosong sabi ko sa kanya. Tinanggap niya ang card na ibinigay ko at inabutan niya ako ng swiping card. Pagkatapos ay hinatid kami ng isang assistant sa 4th floor. Thank you. Wika ako sa naghatid sa amin at magalang naman siyang nagpaalam. Isinukso ko ang card na nasa gilid ng pinto at narinig ko ang pagbukas nito. Baby, andito na tayo. Nag-angat siya ng tingin at ibinaba ko na siya. Binuksan ko ang pinto at hinila ko siya sa loob. Bumungad sa amin ang isang malawak na kwarto. May isang chandelier at may pulang ilaw ang ilalim ng puti at malaking kama. Malamig din dahil bukas na ang aircon at malinis naman. Humarap ako sa kanya at hinubad ko ang coat na suot niya. Let's go inside the shower. Mahinang bulong ko sa kanya. Pagpasok namin sa loob ng glass na shower room, ay kaagad kong hinubad ang damit niya. Tinanggal din niya ang suot kong polo. Ako na rin ang naghubad ng pantalon ko, kasama na rin ang boxer na suot ko. Napatingin siya sa aking sandata. Namiss ka rin niya, kaya nakasaludo na naman sa'yo. Nangaakit na sabi ko sa kanya. I miss that hard and long manhood too. Nagulat ako nang bumaba siya at itinapat niya ang kanyang mukha sa aking pagkalalaki na handa na naman sumabak sa laban. Binuksan ko ng mahina ang shower at tinimpla ang katamtamang init ng tubig upang mabanlawan ang aming katawan. I'm tired. Sambit niya at nagangat ako ng tingin sa kanya. Gusto mo bang mag-order muna tayo ng pagkain bago natin ituloy ito? Nakangiti kong tanong sa kanya. Oh, what? Hindi ka pa tapos? Don't tell me. Susulitin mo talagang pag-stay natin dito? Kunat noon na tanong niya sa akin. Bayad pa lang yun sa pag-angkla mo sa braso ng lalaking yan. Wala pa yung paghalik niya sa kamay mo at sa labi mo. Mas masakit yung paghalik niya sa labi mo kaya dapat mas matagal din ang parusa mo mamaya. Litanya ko na ikinangisi niya sa akin. Kung ganyan ba naman kalaki ang maniningil ay, sige na, payag na ako. Pero busugin mo muna ako. Wala na akong energy. Nakangiting sabi niya sa akin. Umalis ako sa ibabaw niya at dinampot ko ang telepono para makapag-order kami ng mainit na sabaw. Naalimpungatan ako nang may marinig akong kaluskos. May tao sa labas ng kwarto. Mahinang sabi ko sa kanya. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Pero imbes na umalis upang tignan ang labas ng pinto, ay tumaas pa siya upang magtapat ang mukha naming dalawa. Let me kiss you first. Nakangiting sambit niya at kagad akong siniil ng halik sa labi. Nang biglang bumukas ang pintuan na ikinagulat naming dalawa, isang nakabonet na lalaki ang may hawak ng baril na nakatutok sa aming dalawa. Kinabig ako ni Lysander pakabilang side ng kama dahil ang comforter na hinablot niya at tuluyan kaming nahulog sa ibaba. Mahihinang putok ang umalingaw sa buong silid dahil mula ito sa baril na may silencer na hawak ng lalaki. Langya ka? Nagawa mo pa talaga akong halikan? Nirat-rata tayo ng bala oh! Inisasabi ko sa kanya. Kinintalan lang niya ako ng halik sa labi. Sayang eh, huwag kang aalis dito okay? Tumigil ang putukan at nagulat ako nang biglang tumayo si Lysander. Hindi ko alam kung babangon ba ako dahil wala rin ako saplot sa katawan pero narinig ko ang pagkabagsak ng mga bagay kaya nagmadali akong tumayo at itinakip ko ang kumot sa hubad kong katawan. Nakita ko ang pagbubuno ng dalawang nag-aagawan sila ng baril na lalaki sa may pintuan. Hanggang sa akin na nakatutok ang pinag-aagawan nilang baril at mabilis akong umilag nang pumutok yon. Dahil muntik na nila akong tamaan. Nakita ko ang galit sa mata ni Lysander at ginamit ito ang kanyang braso upang sikuhin sa mukha ang lalaking halos magkasing katawan lamang silang dalawa. Tumalsik ito palabas at ng kwarto at nagmadaling tumayo at tumakbo. Tinutukan niya ito ng baril at binaril pero hindi niya ito natamaan sa bilis nitong nawala. Lysander,
Baka may makakita niyan kapag hinabulong pa siya. Tawag ko sa kanya nang akmang lalabas na sana siya. Namumula at igting ang kanyang panga na bumalik sa loob at isinara ang pinto. Nasa paligid lang ang kalaban, Kendra. We need to get out of here. Mabuti pang bumalik na tayo sa mansyon. Seryosong sabi niya sa akin. Napaupo na lamang ako sa kama habang pinapanood ko siyang may kausap sa phone. Sigurado akong si Larry na ang tinatawagan niya. Naglinis muna ako ng katawan at nagsuot ng bathrobe dahil basa pa rin ang aming mga suot. Hindi namin alam kung paano siya nakakiyat at kung paano niya nalaman ang silid namin. Pero walang imposible sa taong talagang gusto kaming tapusin na dalawa. Sa pag-iintay at dala na rin ng pagod ko ay nakaidlip na ako sa sofa. Nagising na lamang ako nang may marinig ako nag-usap-usap. Si Larry pala ang nasa loob at nakabalot na ako ng kumot. Gising ka na pala. Magbihis ka na para makaalis na tayo. Wika niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit ko siya sinusunod. Pero ginawa ko naman ang gusto niya nang iabot niya sa akin ang paper bag at pumasok na rin ako sa loob ng banyo. Pagkatapos ko magbihis ng bestida at pinagmasdan ko ang sarili ko sa harapan ng salamin. Wala na yung makeup ko kagabi pero namumula pa rin ang aking pisngi. Iba talaga nagagawa ng likido ni Lysander. Nabalik niya ang kulay sa maganda kong mukha kahit wala akong makeup. Kaya lang, nang makita ko ang mga chikinini sa leg ko at dibdib ko, hindi ko maiwasan na mahiya. Para na ako may sakit nito, namumulat nag-violet ng aking leeg. Humanda talaga sa akin yung lalaking yan mamaya. Sigurado ka na ba? Narinig kong tanong ni Larry kay Lysander. Yes. Kaya ikaw munang bahala sa kanya habang wala ako. Sagot ni Lysander. Napadako ang tingin nila sa akin nang lumapit ako. Anong pinag-uusapan niyo? Bakit? Saan ka pupunta, Lysander? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinapit niya ang bewang ko pagkatapos ay niyakap niya ako. Ipapaliwanag ko sa iyo pagdating natin doon. Wika niya. Paano yung nagtangka sa atin? Tanong ko naman sa kanya. Sigurado akong may tao sa likod ng pagtatangkang yun dahil alam nila ang kilos naming dalawa. Isa din yun sa dahilan kaya ako aalis. Pero sa ngayon, gusto kong ako munang isipin mo. Wika niya sa akin. Nanahimik na lamang ako at sumunod sa kanya paglabas ng hotel. Sumakay kami ng kotse at makalipas ang 20 minutes ay nasa malawak na kaming airport kung saan naghihintay sa amin ang isang chopper. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang malaking mansyon na nasa gilid ng bangin. Para itong walang pinagbago. Bumalik ang misteryosong ganda nito pagkatapos ng mga pagsabog. Napatingin ako sa mga tauhan niyang nag-aantay sa paglapag ng chopper. At nahagip ng mata ko ang babaeng kasama ni Lysander noong gabing yun. Si Cherry. Humigpit ang hawak ni Lysander sa kamay ko. Ang haba naman ng uso mo at nag-isang linyan naman yung kilay mo. Napatingin ako sa kanya pero hindi ko nakuhang umiti sa joke niya. Bakit siya nandito? Ibig bang sabihin, sa halos 2 buwan na wala ako nandito? Nandito rin ang babaeng yan? Inis na tanong ko na ikinangiti niya. Huwag mo akong mangitian dyan. Banta ako sa kanya. Nagsiselos ka na naman. Nakangising sabi niya sa akin. Hinablot ko ang kamay ko. Hindi ako nagsiselos, no? Singhal ko sa kanya. Napalingon sa amin si Larry na seryoso ang kanyang mukha. Anong hindi? Namumula na naman yung ilong mo kagaya nung gabi sa party. Sinabi ko naman sa'yo, siya lang ang cook namin kaya siya nandito. Litanya niya. Ako? Nagsiselos? Baka ikaw. Sino kaya itong may binugbog dahil sa selos? Patuloy na pangangatwiran ko sa kanya. Sumeryoso ang kanyang muka habang nakatingin sa akin. Nakabayad ka na sana kaya lang, pinaalala mo na naman ng lalaking yon. Kaya kailangan mo ulit magbayad sa akin mamaya.
Makahulugang sabi niya sa akin at may pagkagat pa sa kanyang labi. Mukhang kailangan ko na talagang lagyan ng tip ang bibig ko dahil kung hindi talagang paparusahan na naman niya ako gamit ang baston niya. Paalalahanan mo babae niya na huwag gagawa ng eksena sa mansyon mo kung ayaw niyang ihulog ko siya sa bangin. Banta ko naman sa kanya habang inaalalayan niya akong bumaba sa chopper. Di mo na kailangang ibilin sa akin yan dahil ako na mismo maghuhulog sa kanya kapag may ginawa siyang hindi ko gusto. Seryosong sabi niya sa akin. Siguraduhin lang niyang hindi kami magkakatapat ng babaeng yan. Kahit hindi pa niya sabihin sa aking harapan, alam kong pinagpapantasyahan niya si Lysander. Hindi ako manhid, sa tingin pa lang niya sa kanya ay alam ko nang may gusto siya sa fiancé ko. Ilang hakbang pa lamang kami papalapit sa kanila ay hindi nakaligtas sa akin ang matalim na tingin Cherry at ganon din naman ako sa kanya. Pero syempre, hindi rin naman ako papakabog sa kanya. I have my own self-confidence at isa pa na sa akin din ang puso ni Lysander. Kaya malakas ang kumpiyansa ko na hindi niya ako kakantihin dito. Nakapaganda ka na ba ng pagkain, Cherry? Wika ng lalaking nanutok sa akin ng baril kaya sinamaan ko din siya ng tingin. Kendra, hindi mo pala siya kilala. Si Victor. Kanang kamay ko din siya side kay Larry. Pakilala ni Lysander sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Mabigat ang loob ko sa kanya lalo na dahil sa nangyari kagabi at hindi ko rin gusto ang kanyang aura. Pareho sila ni Cherry. Pamangkin niya si Cherry. Dagdag pa ni Lysander kaya naman pala parehong mabigat ang dugo ko dahil iisa ang lahing pinagmulan nilang dalawa. Ganun ba? I'm sorry sa nangyari kagabi. Wika ako sa kanya. Pero ang totoo ay nakikisakay lang ako dahil nasa teritoryo nila ako ngayon. Ako ang dapat na humingi ng sorry, Miss Kendra. Sa'yo din, Lysander. Hindi ko naman talaga siya babarilin. Sobrang bilis lang ng pangyayari. Nawala ako sa concentration ko. Pagdadahilan niya. It's okay. Ang importante ay kasama ko na siya ngayon. At isa pa, isasama din kita sa pag-alis ko sa mga susunod na araw. Kaya maganda ka na rin. Wika ni Lysander sa kanya. Hindi ko pa siya nakakausap tungkol sa bagay na yon kaya mamaya ko itatanong sa kanya.